Sa harap ng inaasahang malawakang kilos protesta kasabay ng Bonifacio Day o sa November 30, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lalahok na gawin itong mapayapa at maayos. Ayon sa Pangulo, walang masama sa pagpapahayag ng saloobin. Bahagi ito ng karapatan ng bawat Pilipino, pero dapat itong gawin ng may respeto sa batas at sa kapwa. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. Dagdag pa ng Pangulo, nauunawaan niya ang galit ng ilan, lalo na sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian sa ilang flood control projects ng pamahalaan. Kaya naman tiniyak niya na tuloy-tuloy ang mga hakbang ng gobyerno para papanagutin ang mga tiwaling opisyal at masiguro na sa tama na pupunta ang pondo ng bayan. We know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. Of course, that will be a cause for outrage. You know, those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better, and that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, you know, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? Matatanda ang nagkaroon ng gulo sa isang kilos protesta sa Mendiola noong Setyembre kung saan ilang rallyista ang namato at naghagis pa ng Molotov sa mga pulis. Kaugnay nito muling iginiit ng palasyo ang pagtutok ng administrasyon sa transparency ng mga proyekto ng gobyerno, kabilang na ang sumbong sa Pangulo website kung saan maaaring magulat ang publiko ng mga ghost o palpak na proyekto sa kanilang lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.